Amen. So, ayan po, today is Friday, June 27, no? Patapos na po ang ating buwan. So, i-continue po natin ating series na Empower to Serve. Sabi nga ni Ate Sally kanina, di ba? Resources for finishing our Lord's unfinished work. So, i-recall po natin para mas madali nating maintindihan, ituloy-tuloy natin, no? Baka nakalimutan na natin yung iba. So resources, sa sinabi ni Kuya, shinare ni Kuya Jess, proper message, it is the gospel, yung proper manifestation, no? Yung proof and miracles ng ating Panginoon, and the proper might, no? Yung kalakasan na ibibigay ng Holy Spirit sa atin to finish the unfinished work, no? Para magawa natin yung pinagagawa ng Panginoon. And then, kay Ate Nora, ano yung inano niya? Yung secret of the kingdom. Ang daming excitement na mangyayari sa kingdom ng Panginoon. And then, yung proper mission natin, no? Yung great commission na inihabilin sa atin ng Panginoon. And then, the proper motive, no? Yung tamang motive natin to serve the Lord. And last week, ano po yung shinare ni Ate Jen? Ayan na. Yung proper man, yung chosen people, yung 12 disciples, no? Nakikita natin na submissive, no? Yung puso ng mga disciples na to is submissive. Kaya lang, 'di ba? Makikita natin na yung lahat ng disciples submissive. Pwera dun sa isa. Yung puso niya is merong pagka self-centered. Anong ginawa niya? Binetray niya ang ating Panginoon sa 30 pilak. Okay? And then, ano nangyari kay Judas? Narinig natin kay Ate Jen last time, 'di ba? Nagbigti at saka nahulog siya, 'di ba? So yun na napapala nila niya. And then, syempre nawala si Judas, hindi na kumpleto ang 12 disciples. Kailangan niya ng replacement, no? Na ang pinili is si Matyas and Barnabas. Ano yung i-recall lang natin ng konti. Mabilis po ba? Recall lang po kasi 'to. Amen. Defensive. Okay. So yung criteria number 1 is sabi na accompanied nila ng buong time na nandito ang Panginoon. Okay? Another criteria is from the beginning of baptism, yung mission, nag-umpisa na yung mission ng ating Panginoon up to the time na nag-ascend siya sa heaven, na witness niya. Yun yung pangalawang criteria. And the last one is decision ng Panginoon. They prayed kung sino nga ang ipapalit kay Judas. At ibinigay nga po itong si Matyas as replacement kay Judas. And that is the mark of the end ng chapter 1 ng Acts. Amen? So, malinaw po? Amen. So, konting introduction lang sa Book of Acts. Ayan pa pala, excited ako. So, our topic for today is about the Holy Spirit arrival. Sino nga po ba ang Holy Spirit? Sige nga. Triune God. No? He is the third person sa Triune God. Siya ang nag-guide sa atin. Siya yung ipinangako sa atin ng Panginoon bago siya nag-ascend sa heaven. So, mapapasadahan po natin yan, maintindihan po natin. Without si Holy Spirit arrival, yan ang ating topic for today. So, ano nga po ba ang halaga ng pag-arrive ni Holy Spirit? Ini-empower niya yung mga disciples to finish the unfinished work of the Lord. Without the power of the Holy Spirit, hindi natin magagawa ang pinagagawa ng Panginoon dahil ang kalakasan natin limitado. It is the Holy Spirit ang nagsusustain us kapag tayo ay nanghihina. Lalong-lalo na sa paggawa ng ministry ng Panginoon, hindi natin makakaya.
Amen? Ang lahat ng karunungan, kalakasan, nanggagaling sa guidance ng Holy Spirit. Amen? Amen. Ayan. Without the arrival of Holy Spirit, walang empowerment sa atin. Okay. Sa Book of Acts, pasadahan natin. Book of Acts in Greek is praxis. Praxis ba yan? Okay. Means achievements of great men. No? Yung mga nagamit ng ating Panginoon. Fifth book in New Testament, written by Luke. Si Luke is the physician and historian siya. Sinulat niya ang buhay ng ating Panginoon. Okay? In-address niya ito para kay Theophilus. Theophilus, narinig ko kay Kuya Jess, is he is a high rank official, and literally ang meaning nito is friend of God, or ayun, may isa pa eh. So events sa makikita natin kung ano nga ba yung mga pangyayari sa Book of Acts. Number 1, ascension of Jesus, 'di ba? Makikita na yun sa Acts chapter 1. And then the Pentecost event, Holy Spirit's arrival. Ito yung topic natin. Okay? Sinasummarize ko lang po para makita natin. Then spread of the gospel in Jerusalem, at saka yung conversion ni Paul. Dito din natin mababasa. And the expansion of the church to Judea, Samaria, and sa buong mundo. Amen? Ang main theme niya is, it focuses on the Holy Spirit empowerment and the formation of early church and the Great Commission. Dito umiikot ang Book of Acts. Amen. Sabi dito, the Book of Acts made a great transition in Christian faith because of the coming of the promised Holy Spirit and the birth of church. So dito natin makikita, mababasa sa Book of Acts, yung malaking pagbabago sa pananampalataya ng Kristiyano, sa mga taong sumusunod, naniniwala sa Panginoong Hesukristo because of the arrival of the Holy Spirit and yung pagbabago, nagkaroon ng simbahan. Amen? So, makikita po natin yan mamaya. So, para maintindihan natin, i-identify natin yung pagbabago. And, sabi dito, illustrate natin, no? Isa-isahin po natin. Identifying the transition. Makikita natin sa Acts 1, sabi natin, narinig natin kay Ate Jen, sa Acts 4, sabi ni Jesus, bago siya nag-ascend, do not depart. Hintayin nyo ang promise ng Holy Spirit. Okay? Sa Acts chapter 2, nakita natin, si Peter, di ba? Sa verse 40 ng Acts chapter 2, nagsimula na siya na mag-share ng Word of God. They are sent. Okay. Sa Acts 1, piniprepare ang pagdating ng church. Sa Acts 2 is, church is born. Makikita natin mamaya kung paano pinanganak. Okay? Kung paano nagkaroon ng simbahan, ng church na tinatawag. At malalaman din natin kung ano nga ba ang church na tinatawag. Sa Acts 1, they are waiting for the Holy Spirit, di ba? The promise ng Holy Spirit. Sa Acts 2, the Holy Spirit comes. Mababasa natin sa verse 2. Sa Acts 1, they are equipped by Christ. Okay? And then, sa Acts 2, na-empowered. Since dumating na ang Holy Spirit, na-empowered na yung mga mga disciple. Amen. So, okay na po yan. Yung Acts chapter 2, pag nabasa natin, ito yung katuparan ng ipinangako sa Acts chapter 1 verse 8. Sa Acts 2, dito natupad yung pangako ng verse na ito. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng pagbaba sa
pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at buong Judea at sa Samaria at hanggang dulo ng daigdig. Natupad po ba ito? Amen. Amen. So tignan po natin yung pagbabago nung dumating yung Holy Spirit. Okay? Tignan po natin para mapag-compare po natin. Sa Old Testament, they are serving God out of love along with the fear of consequences. Natatakot sila na ma-break nila yung utos ng Panginoon. But in New Testament, they would serve God out of love for Christ with the energy and indwelling of the Holy Spirit. Amen. So, sa Old Testament, God revealed Himself to man through the law and sacrificial system. Alam natin to, di ba? And then sa New Testament, with Christ, di ba? Kasi dumating si Christ sa New Testament, God revealed Himself in a redemptive manner. Di ba? Christ died, was buried, rose again, and ascended to heaven. And then, yung Holy Spirit was sent to dwell in men. Amen? So, yan po yung pinaka-summary, yung pagbabago. Amen po? Napakatahimik. Lalo akong kinakabahan. Mabilis po ba? Amen. So, itong lahat ng pagbabago na ito ay sinabi ni Jesus sa John 7:37 verse 39. Sabi dito, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, out of his mouth will flow rivers of living water." But this spoke him concerning the Holy Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. So, ito yung pagbabago na mangyayari na sinabi ni Jesus. Ngayon pa lang, kung sino ang naniniwala sa Kanya naayon sa nasusulat, okay, ibig sabihin is, mapupuspos siya ng Holy Spirit na darating. Amen? Pero hindi pa nga dumarating ang Holy Spirit kasi hindi pa siya nag-ascend. Hindi pa siya nag-glorified. Amen? So, ayan po yung sinabi ni Jesus na pagbabago. Darating yung pagbabago. Amen. So, illustrate natin kung paano nagkaroon ng pagbabago. Ay, sorry. Ayan. Makikita natin mamaya, nung dumating yung Holy Spirit, na nagkaroon po ng church. No? Mas lalo nating maintindihan yan habang umano tayo. Church, ano nga po ba ang church? Ay, pataas po? Pababa. Gusto ko pong bumalik. Pataas na. Ayun, thank you. Wala ako nito. Ayun. Kunwari hindi niya nabasa, ha? Ayun. So, nung dumating yung Holy Spirit, doon na nagkaroon ng church. Okay? Isa ito sa pinaka-pagbabago ng pagdating ng Holy Spirit. Church, ano nga ba ang church? Church in Greek is ecclesia or assembly, means called out ones. Okay, hindi ito, pag sinabi kasi nating church, ang alam natin, ito yung building, malaking simbahan, may cross, di po ba? Pero naayon sa, ang sabi ng Bible, it is not the building or denomination, yung tayo, but the people. Yun tayo. Okay? Malalaman natin yan mamaya kung bakit nasabi na it's not a building kundi tayo. May mga verses na nandito na nag-a-identify kung ano yung church. So,
Sabi sa Ephesians 5:22 to 29, alam natin ito yung church is seen as Christ's bride. Alam natin na tayo ang church, di po ba? Yung mga taong naniniwala, mga taong pinag-isa ng Panginoon. Now, yung simbahan na tayo ay pag-iisahin kay Kristo ng ibinigay na Holy Spirit sa atin. Amen? Amen. Another one is John 15:1 to 10, described as the branches. Sabi ng Lord dyan, sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Di po ba? So, parang sinabi niya sa isang verse na, I am the head of the church, di ba? And you are the body. Amen. So, yan din po yan. Without you, di ba? Kasunod yan, without me, you can do nothing. Okay. Sabi dito, church is also seen as flock. Makikita natin yan sa John 10:10. So this represents the community, no, of the believers na pinananahan ng Holy Spirit. Amen. So tayo yung ang tawag doon, tayo yung mga tawag doon yung nasa dulo ng dila ko. But Jesus is our shepherd. Tayo yung sine-shepherd niya. Tayo yung mga sheep. Okay. Church is a household. Mababasa natin yan sa Galatians 6:10. So, ang church, alam natin, is a family, no? Family of God, na ang bawat isa ay tinuturing na kapamilya. Hindi man kadugo, pero adopted tayo ng Panginoon. At ang bumubuklod sa atin ay ang Holy Spirit. Ayan, ayan pala, adopted children, no? And then, church is a building or temple with Christ as our foundation. Alam natin to, Christ is our firm foundation. Mababasa natin sa Ephesians 2:20 to 22. Okay, pinapasadahan ko lang po yan para may idea tayo mamaya. Amen. So, most uniquely, it is the body. 1 Corinthians, mababasa natin to sa chapter 12:12 to 27. Amen. So, marami pa po yan. Konti lang po yung kinuha ko. So, sa church, Jesus is our head at tayo yung body. So, kung sino yung nananampalataya kay Jesus ay tatanggap ng Holy Spirit. Holy Spirit, ito yung mabubuklod sa atin. Pag nabuklod tayo, tayo yung tinatawag na church. Amen? Sabi ni sa Galatians 3:28, there is neither Jews or Gentile, there is neither slave or free, nor is there male and female, for you are one in Christ Jesus. No? Kahit Gentile ka pa, kahit sino ka pa, kahit Jews ka pa, basta naniniwala ka sa ating Panginoon, you are one in Jesus Christ. Kasama ka, parte ka ng simbahan. Amen? Okay. Ang simbahan ay may iisang spirit, yung spirit na binigay ng Lord, makikita natin mamaya, at siya ang nag-uugnay sa bawat isa sa atin. At siya rin ang nagkukonek between sa atin at sa Diyos na nasa langit. Amen. Question. Teacher. Ayun. Do all Christians have the Holy Spirit? Sino pong makakasagot? All Christians have the Holy Spirit. Amen. Kung tunay tayong tumanggap sa Panginoon, automatic na yan na mababaptize tayo sa Holy Spirit. Pagka, the moment na tinanggap natin ang Panginoon as our Lord and Savior, ibibigay sa atin ng Holy Spirit, mababautismoan tayo sa Holy Spirit, at mabibilong tayo dun sa church ng Panginoon. Amen?
So yun, but sabi dito, paano kung wala tayong Holy Spirit na natanggap? Ang tanong, totoo nga ba na tumanggap tayo? 'Di ba? Yun ang tanong. Sabi sa Romans 8:9, whoever you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kung wala ang Holy Spirit ng Panginoon sa'yo, hindi tayo belong sa Panginoon. If you are not sealed by the Holy Spirit of God, hindi tayo totoong tumanggap sa Panginoon. Amen? The only way we could be a believer is born of the Spirit of God. So lahat ng Kristiyano ay may Holy Spirit. If you don't have the Spirit, you are not a Christian at all. Amen? Okay. Ay, teacher. Sorry po. Okay. Paano nga ba binigay ang Holy Spirit ng isang Kristiyano? Okay? Ito yung topic natin. Ano pala? Introduction pa lang yung una. Amen. So, yun po yun, ano? So, samahan niyo po akong basahin ang binigay na Word of God for today. Sa Acts chapter 2, verse 1 to 4. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like blowing of the violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what it seemed to be tongues of fire that separated and came to rest of each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Thank you, Lord. So, yan po ang pinaka-topic natin. This is our lesson. Mag-i-start pa lang tayo. Evidence of the Holy Spirit's coming. Amen. So, meron itong dalawang pag-aaralan. The specific of Spirit's arrival and the signs. Ano nga ba yung signs na andyan na yung Holy Spirit? Okay, isa-isahin po natin. The specific of Spirit's arrival. Okay, ano nga ba, sabi dito, ang reason, bakit binigay, bakit dumating ang Holy Spirit, at saan ibinigay ito ng ating Panginoon. So, isa-isahin po natin. The reason of Spirit's coming. Sabi dito, sa Acts 2:1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Okay. The Spirit's coming didn't depend on men. Okay? Kasi, nabasa natin sa chapter 1, dun kay Ate Jen, matatandaan na natin na nagdasal sila habang hinihintay ang Holy Spirit, di ba? They prayed. Pero kahit nagdasal sila, hindi yan ang dahilan kung bakit binigay ang Holy Spirit. Ang dahilan ng bakit binigay ang Holy Spirit is to fulfill the prophecy, di ba? Yan ang pinangako ng ating Panginoon sa Acts 1:8, di ba? At saka dun sa binasa natin sa John 7 kanina. The Spirit's coming was time na para ma-fulfill yung pangako ng Panginoon. At makikita natin ito sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Okay? Makikita natin itong sa event na ito sa Pentecost. So, pasadahan po natin ang Pentecost. Okay? Para mas lalo nating maintindihan yung pagdating ng Holy Spirit. Papasadahan ko lang kasi merong isang preacher na magko-concentrate dito lang sa topic na Pentecost. Okay. Ano nga ba ang kahalagahan ng Pentecost sa pagdating ng Holy Spirit? Di po ba? Sa Jews tradition, meron silang 3 feasts na sineselebrate sa isang taon. Okay. Passover, alam natin kung ano yung nangyayari dito, di ba? Maglalagay sila ng dugo dun sa pinto para pag dumating ang angel of the death,
malalampasan, hindi mamamatay yung firstborn nila, di po ba? Yan yon. Feast of the First Fruits. Ano nga po ba ito, di ba? Kukuha sila ng unang ani nila. Dito madidetermine kung maganda nga ba ang harvest nila or hindi. Ayan. And then, the Feast of the Pentecost. Sa Passover, ito yung pinipicture ng death of Jesus Christ. Amen? Sa first fruit, it is Sunday after Passover. Picture of the resurrection of Christ. Anong araw na nabuhay ang Panginoong Hesus? Sunday. Di po ba? Pentecost is, sabi dito, Greek ng Pentecost is 50th day after the Feast of the First Fruit. Dito nag-arrive ang Holy Spirit during the day of Pentecost. So para mas lalo nating maintindihan, mag-go further tayo sa Pentecost. Sabi dito, Pentecost, also known as Feast of the Harvest or Feast of the Weeks. It is the 50 days after the Feast of the First Fruit. Mababasa natin yan sa Leviticus 23:15 to 16. Okay. Ang pinaka-main feature ng Pentecost celebration is the presentation of two loaves from the first fruits. Yung ani sa first fruit gagawing two loaves. And these two loaves, sabi dito, represents the Jews and the Gentile united into one body of the church through the Holy Spirit. Natatandaan natin yung shinare natin kanina na Galatians 3:21. Neither Jews or Gentiles, pag-iisahin tayo kahit sino ka pa. Pag-iisahin tayo ng Holy Spirit. Sabi dito, there is neither Jews or Gentile, there is neither slaves or free, nor there is male or female, for you are one in Jesus Christ. During the day of Pentecost, it represents yung hindi man sila magkakilala, pero pinag-isa sila ng Holy Spirit na dumating during the day of Pentecost. Amen. So ano yung nangyari during the day of Pentecost? Ito yung na-receive nila yung Holy Spirit sa Christians. At sineselebrate din ng Jews at the same time, during the time of Pentecost, yung pagbigay sa kanila ng Torah, yung Mosaic Law, no, during the Old Testament. Okay? Hindi pa rin nila nakalimutan yon. Amen? Masyado po mabilis? Okay lang po? Okay. Sa Matthew 13:13, sabi dito, nabasa po ba natin yung parable of the wheat and tares? Okay. Itong parable of wheat and tares na ito, may isang nagmamay-ari ng lupain, nagtanim siya ng wheat. Okay? Wheat po ba talaga yon? Wheat. Ayan. Masyado akong malambot. Okay, wheat. Okay, nagtanim siya ng wheat. Ngayon, yung tagapag-utos niya, hindi yung tawag doon, yung katulong niya sa bukid. Okay, habang lumalago yung wheat, okay, habang tumutubo, napansin niya na may tumutubo ring damo. Okay, hindi lang wheat ang tumutubo, kundi may tumubo ding damo. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, sir, may tumutubo ring damo dun sa bukiran mo, hindi lang wheat. Ano ang sabi ng may-ari? Let both grow together until the harvest. At the right time, I will tell the harvesters, first, collect the weeds and tie them into bundles to be burned. Then, gather the wheat and bring it to barn. Hayaan mo na tumubo lang silang dalawa. Pagdating ng anihan, sasabihin ko sa aane, tanggalin muna yung mga damo, itali at ilagay sa apoy. Di po ba? So, this wheat represents the believers. Okay? And the weeds represent the unbelievers. So, kawawa naman yung mga unbeliever. Ano, itatali, pagdating ng anihan, itatapon sa apoy. So, ang question, tayong mga nandito ngayon, ang question, what guarantees
that Christian will be in with harvest. Ano ang guarantee natin? Tayo mga nandito ngayon at lahat ng Christian, nakasama tayo na pag inani, mapupunta tayo sa kingdom ng Panginoon at hindi tayo tatanggalin, dadalin sa apoy. Ano ang kasiguraduhan natin? Ano ang guarantee natin? Ha? Amen. It's the Holy Spirit. Okay? Sabi sa 2 Corinthians 5:5, now, He who has prepared us for this very thing is God. It's all about God. Plano lahat yan ng Panginoon. Who is also given us the spirit of guarantee. Okay? Yung Holy Spirit na natanggap ng mga disciple during the time of Pentecost, yun ang kasiguraduhan natin, yun ang guarantee natin that we belong to the kingdom of God. That during the harvest time, kasama tayo sa aanihin, mapupunta sa langit. Hindi tayo yung weeds na kukunin, isa-separate at dadalin sa apoy. Now, if we have the spirit of guarantee, as a guarantee, sealed na tayo. Okay? Sigurado na tayo. Amen. Ang tanong, do we really have the Spirit of God? Di po ba? Sabi dito sa Ephesians 1:13-14, after you believe, pagkatapos nating manampalataya, pagkatapos nating tanggapin ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior, we are sealed. No, isi-seal niya tayo with that Holy Spirit of promise. Who is the earnest of our inheritance? Okay, earnest in Greek is arabon, which means pledge. Engagement ring o sa mga magkasintahan. Ano yung guarantee mo na sa kanya ka? Yan, yun. Or earnest means guarantee. Kasiguraduhan mo, assurance mo. Amen? Ayan. Amen. So, mamaya na ulit. Okay. Malinaw po ba? Amen. Praise God po. The wheat gathered on the feast of the harvest, yung kanina, no, yung pinag-usapan natin kanina, was made into loaves. 2 loaves, sabi ko kanina, represent Jews and Gentiles. Okay? Yung magkaiba na pinagsama. That pictures descend the Holy Spirit on the day of Pentecost. Amen. So, ayan po, no? It was the Spirit who brought the separate disciples, di ba? Magkaiba sila, together to make one body. Yun yung church. Christ Church is not loosely gathered. Hindi lang basta-basta group of people ito, but a group that has been blended into one common body with one Spirit. And that is the Holy Spirit of God. Amen. So, yun po, no? Specifics arrival, i-recall po natin the reason of specific coming para hindi natin makalimutan, no, mamaya. The location naman ngayon. Tama? Location of spirits coming. Saan nga ba binigay ang Holy Spirit? Praise God. Thank you po. Praise God. They were all with one accord in one place. Saan nga po ba yung place na yon? May nagsasabi, no, narinig natin si Ate Jen na sa upper room, sa house. Napaliwanag ni Ate Jen last week kung ano ang upper room. So, naintindihan na natin ito. Upper room, ito yung isang place sa bahay, di ba? And doon, nag-iipon-ipon ang mga bisita. Okay? So, yun yun. Upper room, doon din, part ng bahay na kung saan na ano din, na nangyari din ang Last Supper. Okay. May nagsasabi din sa temple. So, tignan po natin, no?
Saan nga ba? Sa upper room. Okay, dito muna tayo sa upper room. Tingnan natin. Sabi sa Acts 15, nabanggit din natin Jen. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether, number of names was about 120 and said, yan, 120. Okay, wala na yan. And, imagine natin, upper room, no? Part lang ng bahay. Kakasya barang 120? Pwera na lang kung pavilion siya, di ba? Ayan. Kasya ba? Ayan. So, another location, saan daw? Sa Temple Mount. Tingnan natin. Temple Mount, also called house in Old Testament. So, 2 Samuel, makikita natin yan. Greek, oikos. Okay. Ano ang katunayan na sa Temple Mount? Okay. Tignan natin tong Acts chapter 2, verse 29. Sabi ni Peter, fellow Israelites, I can tell you with confidence, confident siya, that the patriarch David died and was buried. And this tomb is with us on this day. So kung nasan sila ngayon, andun yung tomb of David. So tignan natin yung mapa. Parang inulit ko lang yung ano ni Ate Jen. Okay, etong dilaw, eto yung tomb of David. Ito yung temple na tinatawag. Malayo po ba o hindi? Ayan. Si Ate Jen may kilometer pang nalalaman, pero ako hindi ko na in-include yon para less yung time natin. Naintindihan natin last time. Ano? Okay. Another verse. Then those who gladly received his word were baptized. And that day about 3,000 souls were added to them. So, kung kanina 120, ngayon 3,000. Mas lalo silang hindi kakasya sa upper room. Okay. Anong ginagawa natin during baptism? Immersion of water. No? Pagka tumanggap ka sa Panginoon, magbabaptize ka, i-immerse ka. That is water baptism. Kakasya ba ang 3,000 na ibabaptize sa upper room? Hindi, di ba? So, eto yun, no? Eto yung temple na kung saan tumanggap sila. Meron ditong, doon sa mga, sa mga entrance, may mga pool. May mga body of water. Pool of Bethesda, eto din yung Pool of Siloam. Na kung saan pwede silang i-immerse. Pwede silang baptize doon. At kung ano man, ang purpose ng mga yan is, during that time, bago sila pumunta sa temple, correct me if I'm wrong, is magkakaroon muna sila ng cleansing. At dito sa mga pool na ito. At dito din sa mga pool na to, dumaan ng Panginoon na kung saan gumawa din siya ng himala. Nagpagaling ng may sakit, ganto ganyan. So, ibang topic yon. So, maraming nangyari dito sa lugar na ito. Amen? So, ayun po, no? Ano na tayo? So, yun po, no? Saan ang location? Anuhin muna natin, no? Isa-isahin muna natin. Recap tayo. Specific of spirits arrival. Ano yung reason kanina? Hindi dahil sa prayer nila, kundi dahil sa prophecy, no? Na kailangan nang mangyari. And saan? Sa location, sa Temple Mount. Amen. So, yan, no? Tapos na tayo dito sa specific arrival. Signs of the, ano naman tayo? Sign of spirits arrival naman tayo. Sabi dito sa Acts 2-3, suddenly, a sound like blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to each one of them. Okay. Ano yung dumating? Violent wind. Okay. Ano yung nakita nila? Tongues of fire. Okay, that is the sign. Sabi dito,
Signs. Ano yung signs? Violent wind, audible, naririnig nila. Okay? Tongues of fire, nakita nila. Nasa ulo ng bawat isa. So, isa-isahin po natin. Violet wind, okay. Paano ito dumating? Okay? Suddenly. Suddenness phenomena. At saan ito galing? Okay? Dumating yung wind na yon, paano? Biglaan. At saan ito nanggaling? Okay? So, yun po, no? Suddenness phenomena. Sabi dito sa verse, suddenly a sound like the blowing of the violent wind. Suddenly, biglaan. Ano pang ibang term dyan? Immediately, unexpected. Diba? Hindi nila ine-expect na may darating na malakas hangin. Pero actually, hindi naman hangin ito. Parang hangin lang. Okay? Nung dumating ang hangin na yan, okay, nagkaroon ng fire. Pero i-discuss natin mamaya. Okay, so dumating siya ng biglaan. Okay, hindi nila ine-expect. Saan galing? Came from heaven, sabi kanina yung katuloy ng verse, and filled the whole house where they were sitting. No? Galing sa taas, galing sa langit. And during that time, yung air is wala tahimik, walang hangin, okay? Walang turab, okay? Nung dumating yung wind na yon, okay, that is the sudden birth of the church after the audible sound. Okay. Galing siya sa heaven, kako nga, di ba? Sino pa ang galing sa heaven? God the Father, galing siya sa heaven. Jesus, galing siya sa heaven. And yung Holy Spirit na pinangako niya sa atin, galing siya sa heaven. Itong tatlo na triune God is inseparable. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Lagi itong magkakasama. Amen? So malinaw na itong Holy Spirit galing siya sa heaven. Amen. Kung natatandaan natin, sinong kausap ni Jesus dito sa John chapter 3? Beep, beep. Ayan, si Kuya Jess naman. Tuk. Ano? Sino? Si Nicodemus. Amen. So, dito rin nasabi ni Jesus sa John chapter 3 ba yun? Sa John 3 verse 3 ba yun? That unless you are born again. You will not enter the kingdom of God unless you are born again. So, ito yung katuloy na verse. No? Ang gandang basahin nito. Sabi dito, the wind bloweth where it will, and thou hearest, hindi ako marunong, the sound of it, but cannot tell from where it come and where it go. So is everyone that is born of the Spirit. King James talaga, no? Okay, sabi dito, yung hangin, hindi mo alam kung saan galing at saan din papunta. Pero nararamdaman mo na nandun siya. Same is true with the Spirit. Hindi mo nakikita ang Spirit ng Panginoon, pero nararamdaman natin. Amen? So, yun po, no? Spirit in Greek is pneuma, which means breath or wind. Okay. So, pero yung wind na nakita na banggit sa Acts 2:2 is, ang Greek niya is nous ba yun? Which mean blast of breath. Ibig sabihin, blast of breath, biglaan o sabog o parang kalat, ganon, no? So, yun po. Malinaw po ba? Amen. So, all of them, no, nung dumating yung wind na yon,
all of them ay napalibutan ng nos, yung blast of wind na nabanggit, at they were all baptized in the Spirit. No, nung dumating yung wind na yon, they are baptized in the Spirit at palatandaan ng birth of church. Amen. So, eto po yon, no? So, eto yung wind, dumating, eto yung blast of fire, nabalibutan sila, and after that, nag-separate itong mga parang fire na ito at nanatili dun sa ulo ng bawat disciple. And that is the mark that the Holy Spirit arrived. Amen po? Malinaw po? Question. Do all the believers in the church, how do all believers in the church become one with each other in Christ? By the baptism of the Holy Spirit. Yung nangyari na event na yon. Amen? So, may mga verses na nagdi-define sa baptism ng Holy Spirit. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 2:12 to 30, 1 Corinthians 12:12 to 13, as the body, the church is one and had many members, and all the members of that one body, being many, are one body. Marami man siya, pero iisa. Is also is Christ. By one Spirit, we were all baptized into one body, whether we be Jews or Greeks, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So ito po yung pagbigay ng Diyos ng banal na Espiritu sa mga believers. And then itong believers na to ay inilagay sa isang body, which is yung church, na kung saan we have the same Spirit, and that is Spirit of God. Amen? So, sa Galatians 3:27, as many of you as have been baptized into Christ, have put into Christ. Okay, so the moment we receive the Holy Spirit, automatic po na we are one with Christ at sa lahat po ng believer. Amen. So, sabi sa 1 Corinthians 6:7, that he that is joined into the Lord is one Spirit. So, tinanggap natin ang Spirit ng Panginoon and joined sa isang body, okay? Iisa po ang Spirit na dumadaloy sa atin. Amen. Sabi, mabilis po ba? Sabi sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ito po yung tandaan, transformation natin mula nung natanggap natin ang Panginoon. So, tinanggap natin ang Lord, namatay tayo kasama ang Panginoon. That is our old self, no? That is the end of our old self, no? Yung sinful nature natin. And then nung nabuhay si Lord, nabuhay din tayo with, yun na yung bagong tayo, new creation. Sabi nga, if anyone is in Christ, we are now new creation. All things has gone, new things has come. Amen. Sa Ephesians 2:20, sabi dito, and in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So, ito po yung pinag-isa ng Panginoon ang lahat ng believers through the birth of His church. Tayo yon. Iisa na tayo dito with the Spirit, na kung saan nananahan ang Holy Spirit sa atin. Amen? Sabi sa John chapter 17, verse 11, verse 21, and verse 23. Now, sa 11, sabi dito, now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are.
Okay, sabi sa 22, "And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one, that they may all be one, as you, Father, all in me, and I in you, that they also may be in one in us, that the world may believe that you sent me." Sa 23, "I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you love me." Amen. So, kung sa baptism of the Holy Spirit, hindi na pag-isa. Kung sa baptism of the Holy Spirit, hindi na pag-isa ang lahat ng mananampalataya. Kunwari tayo, hindi tayo na pag-isa ng Holy Spirit. Yung panalangin ni Jesus sa verse 11, na pag-isahin tayo ay hindi natupad. Pero nakita natin at nangyayari ngayon na yung Holy Spirit ay napag-isa tayo. We are blended into one body, nananampalataya tayo na iisa ang Diyos, di ba? Nandito tayo dahil iisa ang Holy Spirit, pinag-isa niya tayo. Amen? So, nagkaroon po ng kapatuparan yung panalangin ng Panginoong Jesus. Amen. So, andito pa rin tayo sa signs. Okay? Tapos na po tayo sa violent wind. Okay na po ba tayo doon? Naintindihan po natin? Dito naman tayo sa tongues of fire. Ayan. Sabi dito sa verse 3, "And there appeared unto them cloven tongues as of fire." Hindi siya fire, pero parang fire. "And it sat upon each one of them." So, eto po yun, no? Napalibutan sila and then nagiwahiwalay at napunta sa ulo ng bawat isa. And that is the sign. Sabi ko kanina, dumating na ang Holy Spirit. Amen. Question. Can a Christian lose the Holy Spirit? Since dumating na yung Holy Spirit, natanggap na nila, natanggap na natin, nawawala po ba ang Holy Spirit? Once na nabigay sa atin. Hindi tayo sigurado. Okay. Kailan ba natin nararamdaman na parang anlayo ng Holy Spirit? Kailan natin nararamdaman na bakit parang anlayo ng Panginoon sa akin? 'Di ba? Kapag tayo ay nagkakasala, di po ba? Kaya nire-rebuke tayo ni Paul sa 1 Corinthians 3:16. Sabi niya, pinaalalahanan niya tayo. Ayan na naman, James version na naman. "Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelt in you?" Nagkasala ka. Hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Panginoon at nananahan ang Holy Spirit sa'yo? Diba? Tapos nagkakasala tayo. Diba? Ayan yung paalala ni Paul sa atin. Kaya sabi ni Paul, iwasan nating magkasala. Hindi natin maiwasan, pero maging sinless na tayo. Okay? Yung mga bagay na paulit-ulit na kasalanan na ginagawa natin is malaking question mark yon. Okay? Sabi dito sa Romans 8:9, "But you are not in the flesh." Okay? Once na na-receive mo ang Holy Spirit, you are not in the flesh, but in spirit. Okay? "If indeed the Spirit of God dwells in you." Okay? Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, ito yung sinasabi ko kanina, he is not his. Okay? Kung wala talaga ang Holy Spirit sa'yo. Okay? Dahil, sabi dito, when the Spirit comes to dwell within you, He will stay forever. So, hindi nawawala ang Holy Spirit once we receive, okay? Sabi nga kanina, di ba, sa verse, we are sealed. Di ba?
Sealed na tayo. Once na tanggap tayo. Sabi sa John 14:16, "And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide within you forever." So, hindi nawawala ang Holy Spirit sa atin. Pag pakiramdam natin na wala ang Holy Spirit is nagkasala tayo. Kaya nga sabi, may paalala, nakalimutan ko lang kung anong verse. Do not grieve the Holy Spirit. Okay? Malinaw po? Amen. Ayan. Tongues of fire tayo. Fire often symbolizes the divine presence. No? Pag nakita natin sa Bible, divine presence, andun yung presensya ng Panginoon. Ang example nito is sa presence of the Holy Spirit sa Acts 2:2. Pero, it is also judgment ng Panginoon. So, kailangan maintindihan po natin dito. Okay? Hindi como andun yung presence of fire is puro Holy Spirit. Hindi. Minsan, judgment din to. Okay? Katulad ng Sodom and Gomorrah. Alam natin yung nangyari dito. Okay. Tignan natin itong Matthew 3:11 para mas lalo nating maintindihan. Sabi dito, "I indeed baptize you with water into repentance. But he who come after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire." So, nababasa ko sa commentary, kaya itong verse na to, kaya naiisip nila yung baptism of fire. Okay. Sabi dito sa Matthew 2, "Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into garner, but he who burned up the chaff with unquenchable fire." Aalala po natin yung parable of the wheat and the tares, 'di ba? Anong ginawa doon sa mga weeds, 'di ba? Kinuha, binalot, itinapon sa fire. So, ibig sabihin, yung fire is judgment din ng Panginoon. Amen? Nakikita po natin? Sabi ni John the Baptist was saying that neither you are baptized with the Holy Spirit, yung eternal security natin, or with fire, yung eternal judgment natin. Amen? Ayan. Verse 4. Malapit na tayo, tongues na tayo. "And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with each other's tongue. And the Spirit gave them utterance." So ito, mai-explain ito sa susunod na tawag dito? Na preaching. Parang mas ma-elaborate po ito. Okay. Saan tayo? So, this is the external manifestation na dumating ang Holy Spirit. Okay? Nagsalita sila ng mga banyaga, speaking in tongues na tinatawag natin. Amen. So, ito yung nangyari, di ba? At the birth of the church, the Holy Spirit came first. Okay? To baptize everyone into the body of Christ. And then, they are filled with the Holy Spirit, filling them so they could be a powerful testimony. So, yan po yung nangyari. Amen. So, sabi dito, duration of filling. Okay. Sabi dito sa Ephesians 5:18, "And be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Holy Spirit." So, once we receive the Holy Spirit, ipupuspos niya tayo ng kanyang presensya. Okay, duration of filling. Ano ba itong be filled? Present tense. Ibig sabihin, continuous activity. Okay, hindi siya past, hindi siya present.
Okay, yung filling of the Holy Spirit, it is not one-time event na katulad ng baptism of the Holy Spirit. Yung filling of the Holy Spirit, every time you yield sa presence ng Holy Spirit, every time na magdadasal ka, every time na gagamitin ka, every time na you want to share the Word of God, every time you want to serve God with your whole heart, finifeel ka ng Holy Spirit. Ito yung nararamdaman mo. Ito, repeated ito, paulit-ulit. Kasi habang buhay na nasa atin na yung Holy Spirit. Pero yung baptism, it is only one-time event. Yun yung pagkakaiba ng feeling of the Spirit and baptism of the Holy Spirit. Ayan. Ito pala. Naisingit ko pala. Baptism, ito, sasabihin natin, I belong to His body. Kasi nga, pinag-isa na tayo ng Panginoon. Hindi po ba? Tama? Now, we belong to His body na. Kasi, nabaptize na tayo. Yung pinaliwanag natin kanina. Feeling the Holy Spirit is, my body belongs to Him. Kasi, iisipin natin na we are not in our own. Nabubuhay na tayo dahil sa Panginoon, di ba? We are now new creation. We live para sa Panginoon. Okay? That thought is feeling of the Holy Spirit. Okay? Sa baptism, ito one-time event lang to. Okay? Sa feeling repeated as we yield and depend. Yan yung sinabi ko kanina. Sa baptism, it involves other believers. Kasi nga lahat tayo, pinag-isa tayo ng Panginoon through His Holy Spirit. Feeling personal to, hindi or personal or individual. Okay? Bawat isa sa atin. Hindi ko muna na feel ng Holy Spirit, na pospos ng Holy Spirit ang mga pastors natin, ang mga leaders, ang ibang members, ganun ka na rin. Hindi, individual ito. Kasi hindi naman tayo pare-parehas na nagdi-depend sa Holy Spirit, di ba? Hindi tayo pare-parehas. Amen. Depende sa relationship natin sa Panginoon. Depende kung gaano tayo ka-intimate sa Panginoon. Depende kung gaano tayo ka-total surrender sa Panginoon. Amen. So, sa baptism, na-receive natin yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, this is our assurance. Okay? Sa feeling, ini-empower naman tayo ng Espiritu Santo para sa kanyang ministry. Amen? So, yun po, no? The display of the feeling. So, the internal manifestation of the Holy Spirit, okay? Once na nandito na tayo, once na yung Holy Spirit ay napupuspos na tayo, there is inspiration and courage to do the work of God to become His witness. Ito yung, natin, di ba? Ito yung pinaka-series natin. Di po ba? Amen. So, yun po, no? Babasahin ko po, no? Merong mga events sa Acts na napuspos sila ng Holy Spirit. Okay, nabanggit na rin ito sa mga previous preaching. I-recall ko lang para mas maintindihan natin. Sa Acts 4:8-9, sabi dito, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed. Ito yung pag-healed ni Peter sa may sakit. Acts 4:31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. So with the feeling of the Spirit, they spoke the word of God with boldness. Sa Acts 6:5 and 8, na-compress na lang ito, ha. Some men needed to be chosen for a particular ministry in the early church. And Stephen was one of the chosen one. Mababasa sa verse 5.
He was a man filled with the Holy Spirit. As a result of filling, he was full of faith and power. Okay, sa verse 8. Acts 7:45-60. Ikinompress ko na lang din ulit. On one occasion, when Stephen was filled with the Spirit, he preached such as a powerful sermon that the unbelievers stoned him to death. Amen. It is the Holy Spirit na nag-empower kay Stephen to preach the gospel with boldness. At yung mga unbelievers, binato siya hanggang mamatay. So, hindi nila magagawa yan without the empowerment of the Holy Spirit. Amen? Tignan din natin yung buhay ni Paul. Di po ba? Ginanyan ko na lang para hindi ko makalimutan. Tignan din natin yung buhay ni Paul. Sino ba dati si Paul? Now, mababasa din natin to sa Acts. Dati siyang isa sa mga tumutuligsa sa mga mananampalataya ng Panginoon. Pero tunay nga na napaka-powerful ng Panginoon, tinwist ng Lord ang sitwasyon, di ba? Along the way, sa travel nila, binulag siya and nag-speak sa kanya ang Panginoon. And from that moment, di ba, na-twist na siya. Ginamit na siya ng Panginoon. Now, siya na yung ginamit ng Lord to spread the gospel. Amen? So, si Paul, isa sa buhay na patotoo that he is filled with the Spirit of God. Without the Spirit of God, hindi magagawa ni Paul yung mga nagawa niya, no, sa Bible. Amen. Ay, pababain pa natin kasi wala yung ano doon eh. Wala yung orasan. Pahabain pa natin kasi wala yung orasan. So sa buhay po natin, pag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, hindi niya tayo hahayaan na, di ba sabi niya, meron sa isang verse na yon na, I will not leave you orphan. Di ba? I will give you the Holy Spirit na siyang makakasama nyo habang nabubuhay kayo. No? Holy Spirit, ito yung naglilid sa atin, ito yung gumagabay sa atin, ito yung nagre-rebuke sa atin tuwing gumagawa tayo ng hindi maganda at naaayon sa kalooban ng Panginoon. And it is the Holy Spirit na nagko-comfort sa atin tuwing malungkot tayo, tuwing may pinagdadaanan tayo. It is the Holy Spirit na nag-i-strengthen sa atin tuwing nanghihina tayo. It is the Holy Spirit who reminds us na nagkaroon tayo ng kaligtasan sa Panginoon. It is the Holy Spirit yung iniwan sa atin ng Panginoon at pinag-isa tayo sa kanyang simbahan, iisang katawan. Amen? Amen. Conclusion. The feeling of the Spirit is what enables us to do the job God wants us to do or be the person He wants us to be. As long as you're yielding control of your life to the Spirit, you will be filled by the Spirit. The Spirit is the assurance that you are one with God. Baptism grants you the power of the Spirit, and the feeling of the Spirit turns it on because He will empower you. To yield your life to the Spirit means to have less sin in your life. Everything you want to do should be in the line of God's will, not your own. It is not enough to be faithful disciple or follower of Christ. We need also to join His church and become one with His people by baptism of the Holy Spirit. John 14:16 and 17, sabi ni Lord, ito yung promise niya, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide in you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be with you. Amen. So, to God be the glory.